Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Po yung dalawang salita na nakakabawas sa ating tuwa. What do you think are these two words that when we say them, we think about them, they lessen our joy and happiness? Ano po sa tingin niyo? Ito po yung dalawang salita. Please remember this and please remove them in your mind and in your heart. Yung salitang pero at yung pong salitang kung. In English, the words but, the water. When you use them, see your joy, your happiness lessens. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, merong iba sinasabi nila sa akin, Father, masaya sana kami, pero tong mister ko, ayaw magbago. Palaging nagpapasori, ilang beses na. Ganun pa rin. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung aking boss na napakabugnutin, moody, nasisira din yung araw ko. Father, masaya ako, pero pag dumadating yung sakit ko, nadidepress ako. See? When you use the word pero, but, that joy that you receive from God, that happiness that you discovered, is erased, is lost. Ganon din po sa salitang kung. Subukan niyo man po gamitin. Father, masaya sana ako kung iiwan na nung asawa ko yung kabit niya. Di po ba? Father, sasaya sana ako kung mawawala na lahat ng utang ko, mababayaran ko na lahat. Father, sasaya ako kung titino na yung anak ko, hindi na siya lalaban sa akin. When you use that word, but, if, kung, your happiness and joy is lost. Ano yung salita na pwede nating ipalit dyan sa dalawang salita na palagi nating ginagamit? There is only one word, isang salita lang. Ano pong ulan? Ano yung isang salita na makakapagbigay sa iyo ng tuwa? Ano po sagot niyo? Pera? Hindi. Yung isang salitang yun, ito po, dahil, because. And please, use that word often. Why are you happy? Because I still have my children. Amen? Bakit ka masaya? Dahil kahit na marami akong utang, nakakakita pa ako, Father, nakakarinig pa ako, nakakalakad pa ako. Amen? Bakit ka pa rin masaya? Kasi po, Father, kahit mahirap na nakikipagtrabaho, at least meron pa rin akong trabaho. At least meron pa rin akong pera, nakakarahos pa rin. Dahil, find your reason to live, to be happy. Ano yung dahilan mo para maging masaya ka? What is your because to be joyful, to be happy today? Hindi ba kayo nagtataka sa kwento ng Ebanghelyo? Tinawag lang itong si San Mateo ni Jesus. Sabi ni Jesus, tara, come, follow me. Walang dalawang isip, bigla tumayo daw itong si San Mateo. Sinundan si Jesus. Wala kasi siyang pero, wala kasi siyang kung. He has no buts and ifs. Bakit niya sinundan si Jesus? Dahil meron siyang dahilan. Dahil tinawag siya. Dahil narinig niya ang Diyos. Dahil gusto niyang mahalin ng Diyos. Dahil gusto niyang maging mabuting tao. Dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang buhay. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. May pera siya, iiwan niya. Hindi niya inisip kung ano yung gagawin ng mga Romano sa kanya. Pwede din siyang patayin, pwede din siyang ipako sa krus. Ang iniisip lang niya, yung dahilan bakit sumunod siya kay Jesus.
At ganyan din po sa ating Panginoon. What was the motivation of Jesus in inviting Saint Matthew, dining with sinners? Ang dami kayang nagbubulong-bulungan. Ang dami kayang nag-uusap-usapan doon sa ginagawa niya, nakikikain sa mga makasalanan. Tinatanong nila, bakit nakikisama siya sa mga makasalanan? Kasi kung babasahin mong Biblia, in Proverbs, you would hear that bad company corrupts morals. Kaya nga tinatanong nila, nagtataka mga Pariseo sa mga alagad ni Jesus, bakit nakikisama siya? Hindi ba niya alam na baka maawa siya? Makamukha niya yung mga makasalanan na yan? Wala din kasing ifs and buts ang ating Panginoon. Wala siyang pero, wala siyang kung. Meron lang siyang dahilan. Anong dahilan niya? Kasi sabi niya, ang mga makasalanan kailangan ng tulong. Meron silang sakit. Oo, totoo. Pag masama ang mga kasama mo, may posibilidad magiging masama ka. Pero, hindi ba? Pag masama ang tao, pag may sakit, meron din tayong responsibilidad na dapat tulungan sila. Jesus has only good reasons to be with sinners because He wanted to help them. At ganyan din po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, sana alisin natin yung mga pero at kung na tumatakbo sa ating isip. Huwag mong iisipin yung kung ano yung sasabihin ng mga iba. Huwag mong tinitignan yung mga kulang ng iyong buhay. Huwag mong bibigyan ng pansin yung mga masasama na nangyayari ngayon sa iyong buhay dahil hindi ka magiging tunay na masaya at payapa. Do not wait for life to be okay, for you to be happy. Amen? Marami sa atin ganyan. Gusto natin maging okay ang buhay, perfect ang buhay, bago tayo maging masaya. Kahit na hindi pa perfecto ang buhay, kahit na marami pang masama na nangyayari sa paligid natin o sa atin mismo, hanapin mo lang yung dahilan mo para maging masaya. Ang ganda po ng quotation, palagi kong inaalala. Sabi po niya, life is like an ice cream. Do not wait for later to enjoy it because it will melt. Huwag mong hihintayin ang buhay para ikaw ay maging masaya. Kasi malulusaw yan, mawawala yan. Ngayon pala, maging masaya ka. At para maging tunay kang masaya sa iyong dasal, sabihin mo, hanapin mo, ano ang mga dahilan mo ngayon para maging masaya ka. Meron kasi napakarami ng blessing ng Panginoon na binibigay sa atin.